Welcome sa ating pinakabagong pagsusuri. Alam nyo, sa pagtatalakay natin ngayon, iwan muna natin saglit ang maingay na buhay sa syudad. Dadaling ko kayo ng direkta sa matatayog at malalagong bundok ng Kalinga. Dito, susuriin natin ang pinagmulan ng mga tanyag at napakagandang telang Kalinga. Handa na ba kayong malaman kung paano eksaktong naging isang obra ng sining ang isang kwento ng pag-ibig? Halina't maglakbay tayo pabalik sa panahon, sa saliw ng mga gangsa at sa gitna ng luntiang mga palayan. Ngayon, bago tayo lumalim, pakinggan nyo tong linyang ito mula sa ating sinuri. Isang pag-ibig na kasing tibay ng mga hibla. Isipin nyo yan sandali. Di ba kadalasan, kapag nakakabasa tayo ng mga alamat tungkol sa mga mandirigma, puro labanan at tapang sa digmaan ng bida. Pero ibahin nyo tong maalamatang kwentong ito. Higit pa ito roon. Tungkol ito sa isang wagas na pag-iibigan na, kung tutuusin, perpektong sumasalamin sa hindi kapanipaniwalang tibay ng mismong telang hinahabi. Sa bawat pag-ikot ng sinulid, nandoon yung kwento ng tatag na literal na sinusubog ng tadhana. Okay, simulan natin ito sa unang bahagi. Ang alamat sa Kalinga, isang mayamang kwentong bayan na punong-puno ng kultura. Pangalawang bahagi, sina Bana at Lumsyan. Sila yung ating mga pangunahing tauhan na magpapakita ng magkaiba pero perpektong magkatugmang papel sa ating kwento. Kung titingnan nyo rito, makikita nyo na sina Bana at Lumsyan ay talagang magkaibang-magkaiba. Sa isang banda, si Bana ay isang makisig, malakas at matapang na mandirigma. Literal na simbolo ng proteksyon at lakas ng kanilang tribo. Sa kabilang banda naman, nandyan si Lumsyan na nag-uumapaw sa kagandahan at kilalang-kilala sa kanyang napakahusay na talento sa paghahabi. Kumbaga, lakas at sining, katapangan at paglikha. Dalawang magkaibang mundo na malapit ng magtagpo. At yung unang pagtatagpo nila, grabe, parang isang eksena mula sa isang epikong pelikula. Nangyari ito sa isang masayang pagdiriwang ng kanilang nayon. Sa gitna ng mga sayawan at kasiyahan, nagtagpo ang mga mata nila. At ayon sa kwento, mabilis at napakalakas ng naging koneksyon nila. Agad itong pinagtibay ng kanilang pagpapalitan ng mga regalo at syempre, kabilang na dyan ang mga magagandang hinabing tela. Isang napakagandang representasyon ng pag-uugnay ng kanilang mga buhay, di ba? Dito na tayo papasok sa pangatlong bahagi, mga hadlang at bawal. Ito yung matinding pagsubok kung saan magbabanggaan ng mahigpit na tradisyon at ang kanilang personal na kagustuhan. Kasi syempre, sa bawat magandang kwento ng pag-ibig, laging may mabigat na pagsubok. At hindi ito simpleng pisigal na digmaan para kay Bana, kundi isang napakasalimuot na sitwasyon. Nakasaad sa impormasyong sinusuri natin na ang pag-iibig nila ay naharang ng dalawang napakabigat na pader, mga mahigpit na batas ng tribo at mga nag-aapoy na hidwaan ng kanilang mga pamilya. Iisipin mo na mga abstraktong tradisyon lang ito, pero naging tunay at konkretong mga pader talaga ito na pumigil sa pangarap nilang magkasama habang buhay. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay ito ang pang-apat na bahagi, ang sakripisyo sa bawat hibla. Dahil nga sa matinding tungkulin at batas, napilitang umalis si Bana para sa isang mapanganib na misyon. At habang malayo ang ating mandirigma, alam niyo ba kung anong ginawa ni Lumsyan? Yung pisikal na aksyon niya ng paghabi ay naging isang taimtim na panalangin. Sa bawat sinulid na kanyang inaayos, sa bawat kulay na kanyang pinipili, may kasamang dalangin para sa ligtas na pagbabalik ni Bana. Literal na ilipat niya yung buong pangungulila niya sa kanyang obra. Ngayon, ang talagang nakakawili sa bahaging ito ay yung malalim na kultural na simbolismo na nasalin sa tela. Pansinin niyo yung disenyo ng bundok. Hindi yan basta-basta inilagay para lang maging maganda ha. Ang mga hugis bundok na inihabi sa tela ay literal na gumuhit sa geographical na lokasyon kung saan unang nagtagpo ang dalawang magkasintahan. Bawat tulis ng disenyo nagpapaalala sa mga matatayog na bundok ng Kalinga na naging saksi sa ulang pagtingin nila sa isa't isa. At napakaganda nitong inilalarawan ang ating pangalawang pangunahing simbolo, ang mga bituin. Ipinapakita ng mga detalyeng ito sa sining ng Kalinga kung paano ang mga hugis bituin na inihabi ay nagsisilbing walang hanggang talaan ng kanilang mga sagradong pangako. Kasi isipin nyo, madalas gabi at mga bituin lamang ang tahimik na nakakita at nakarinig sa kanilang mga sumpaan. Kaya ginawa itong permanente ni Lumsyan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At dito na tayo dadako sa panlimang bahagi, ang aral ng tela, kung saang susuriin natin ang makabagong pamana ng sinaunang sining na ito. Kasi
Ang kwentong ito ay hindi lang nanatili bilang isang simpleng alamat na kinukwento bago matulog. Naging isa itong pamana na patuloy nating nahahawakan at nakikita hanggang ngayon. At ito talaga ang gusto kong tumatak sa inyong isipan. Base sa ating sinuri, ang mga makabagong telang kalinga ay hindi lamang mga palamuti o ordinaryong disenyo na isunusuot. Ang mga ito ay mga buhay na artifacts. Pinapanatili nitong buhay ang makulay na diwa at alaala ni Nabana at Lumsian. Sa tuwing nakakakita tayo ng ganitong tela, nakikita natin yung tapang, yung panalangin, yung sakripisyo at higit sa lahat ang pag-ibig na nakaukit sa bawat hibla. Mula sa pinagmula ng kwentong ito, inihahagis sa atin ang isang napakagandang katanungan para tapusin ang pagsusuri natin ngayon. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay kayang lampasan ng anumang hadlang? Ito ba isang kwento lamang ng nakaraan o isang buhay na batunay na ang wagas na damdamin ay maaaring manalo laban sa kasaysayan, tradisyon at batas? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating pagtuklas at patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.